Yeah. Check. Enigma Machine, eto tayo ulit. Kagaling lang natin sa Second Sight 15 nung nakaraan kung saan din inanunsyo tong bagong pamagat na event natin na Right of Way. Babalik tayo sa Matchpoint Sports Bar Mandaluyong para sa ating 2-day event pinamagatang Right of Way. Breath of fresh air din na makapag-introduce ng bagong pamagat na event sa Flip Top, no? Syempre medyo umuulit na yung mga pamagat natin, mga tema ng bawat event na yun. At ito naman, hindi naman siya mismong kakaiba din. Kumbaga parang ang dating lang din talaga niya ay kombinasyon ng maraming iba't ibang klaseng matchup na hindi siya bagay pangalanan ng kung ano man ng mga existing na event names natin. Kaya naisip natin to. Para na siyang kombinasyon ng mga veterano, onting up-and-comers din. Tapos nandyan, syempre, yung quarters ng Langit Lupa Tournament at mga unang batch ng Process of Illumination 8 na matagal nang iniintay ng marami, no? Ayun, kumbaga, syempre, parang nabubuo ito out of experimentation, out of necessity din, na iniisip namin, syempre, pwede naman din nga ihilera yung buong POI 8 sa isang event. Pero meron pa rin talagang quarters na 4 na battle naman talaga. So, saan pa kaya isisingit yun? Saan siya bagay? Tapos meron din syempre mga ilang veterano na gusto naman natin laging bigyan ng pagkakataon na makapagpakita ulit, no? Kaya yung naisip ko talaga, ito na yung pinaka balanse at parang pinakabagay na halo-halo nga ng lahat. So, syempre, yung mga POI 8 battles ang siguro ang tinitingnan natin dyan o ang inaasahan sana natin dyan mula sa inyo, sa mga fans, sa mga supportang tunay, no? Kung nanood kayo ng Grain of Salt nung nakaraan, edi solid. At kung hindi naman kayo nanood noon nung live pero nakita nyo naman yung epekto niya online, ay sana mainggit kayo at dito na naman ibuhos yung suporta ninyo para sa susunod na batch ng mga bagong pasok ulit sa liga. Testing natin mga laban na dapat ituring nilang una at posibleng huling battle nila sa liga. Kaya pinapaliwanag ko naman din sa kanilang lahat yon mula sa Langit Lupa Tournament hanggang dito. At mga ilan dito syempre naging konsiderasyon din talaga sila para sa Langit Lupa Tournament, pero kailangan mamili ng isa kada rehiyon o kung saan man. So syempre yung mga hindi umabot noong Langit Lupa ay obviously bagay na bagay sila dito sa POI 8. At yun, man, 2 araw right of way. Sabado at Linggo ulit ang ang atake natin para sa mga hindi pa naririnig yung paliwanag doon. Yun nga ang naisip namin, ang napansin din namin habang tumatanda, no? Parang mas bagay talaga yung Sabado at Linggo dahil ang naisip namin lagi kung mga ibang manonood ay galing pang trabaho ng Biyernes, hindi talaga nila maabutan yung mga unang laban, no? Mga 5 PM battles o kung ano man. Tapos naisip namin mas okay nang umuwi ng medyo late tuwing Linggo at bumuelo na lang din ulit para sa trabaho natin lahat sa Lunes kesa naman sa malate kayo na pinipilit yung makahabol ng Biyernes, no? Kaya Sabado-Linggo ngayon ang atake natin sa mga 2-day events natin. At syempre dito ulit tayo sa Matchpoint Sports Bar sa top floor ng SM Cherry dito sa may Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Represent para sa inyo. At kinagagalak din namin i-anunsyo na ito ang isa sa mga unang venues na kung saan mahahanap ang Flip Top Beer, no? Kaya nung nakaraan lang namin na-install yung mga ibang gamit doon. Bale, para sa lahat ng Flip Top fans sa buong Pilipinas o sa buong mundo, hindi nyo na kailangan intayin yung mga live events para makatikim din ng Flip Top Beer. Syempre kapag sa mga ganong klaseng establishmento, iba rin yung mekanismo na ginagamit natin para i-serve yung beer. Hindi tulad ng nakikita nyo siguro sa live na yung mobile setup natin. Iba pa rin talaga yung kalidad ng pag-serve ng ganon sa mobile setup kumpara sa stable setup na nandyan lang talaga.
Kaya ayun, kung sakaling mapadpad kayo sa Metro Manila, kung kailan walang live event, ay pwede kayong dumaan sa Matchpoint Sports Bar. Tikman nyo yung mga beer natin. Nandyan yung tatlong flavors natin. Maganda rin syempre yung mga events doon. Kung ano man, masarap yung pagkain. Yun, pwede kayong tumambay doon. Makitim ng Flip Top Beer. At sana maunti-unti pa namin ma-distribute yan sa Metro Manila, Luzon, at syempre sa buong Pilipinas. Malay mo balang araw sa ibang bansa. Pero ayun, balik tayo sa right of way. Sa logistics, wala naman masyadong bago. Kung tuusin yung venue ng right of way, halos malaki siya kumpara sa mga dating zoning. At kung tuusin, pwede na nga rin siyang i-touring na na medium-sized event, no? Pero syempre dahil ginagawa nga natin yung mga yung mga events natin ng Metro Tent, mga Philinvest Tent at The Tent sa Las Piñas, no? Parang ito na yung si Baby Bear, no? Para na siyang small venue natin, pero pwede rin natin tawaging intimate venue nga para sa mga small room battles kung tawagin. Pero syempre, marami talaga tayo kasya doon. At yun nga, lalong-lalo para sa lahat ng mga fans na kumbaga hindi nyo naabutan yung unang taon ng Flip Top noong 2010, yung mga mas intimate battle setup, yung pit o yung small stage style, yung mga ganun, ito talaga, dito nyo mararanasan. At syempre, yun nga, kung nakita nyo naman yung epekto, may imagine nyo siguro yung pakiramdam na ganun kayo kalapit sa mismong battle pit at yung mismong mga battle MC. May imagine nyo siguro sa video kung ano yung pakiramdam nun. Syempre, may mga nakursunada kagad kayo ng mga nakatayo doon, mga tropa nating nakatayo sa front line ng event natin. Pwede nyo maranasan din kung ano yung pakiramdam na nandun at kitang-kita sa camera para alipustahin ng battle rap community at kung ano man. O di kaya doon lang kayo, enjoy nyo, maramdaman nyo talaga yung buong experience, maghawaan ng enerhiya mula battle MC papunta sa inyo bilang crowd at pabalik ulit sa mga battle MCs at para sa buong event natin at para sa buong sa final product din natin para sa lahat ng sumusunod sa Flip Top. At ito nga pala dito sa right of way at sa Matchpoint Sports Bar, tingin ko maasahan natin na padalas yung mga events natin ngayong taon. Dito pwedeng halo-halo talaga, pwede siyang bagay rin nga yung mga zoning. Tingnan natin mga second sight, kutob ko bagay rin talaga sa kanya yung kung balikan natin yung mga roots talaga nung second sight battles. At syempre yung napakaraming mga MC mula sa Luzon, Visayas, Mindanao na nangangarap pa rin makapasok at mga ibang MC na nasa liga na pero hindi pa nakaka-battle ulit. Baka ito yung magandang avenue natin na magawa nating masubukan nating gawing monthly halos. Tingnan natin, syempre depende pa rin talaga sa lineup. Ayaw naman natin pa-lineup ng bahala na. Gusto pa rin natin bigay yung best possible lineup sa inyong lahat. Malaking advantage din siya para sa mga MCs natin na galing ibang lugar, galing ibang probinsya, no? Imbis na iniintay nila palagi kung kailan makakabalik yung Flip Top sa probinsya nila, ay mas madali na dito, sa isang banda, medyo mas madali rin sa amin na kumbaga yung isang MC na lang yun yung papalip pa rin papunta dito, ma-experience niya yung buong yung pakiramdam na bumiyahe para sa battle, magrepresenta ng lugar sa harapan ng mga taong posibleng hindi ka kilala, posibleng masungit, posibleng madamot sa reaksyon. Pero nandun din yung surprise effect na kapag ma-impress mo naman sila ay makakagawa ka kagad ng marka at maitatak nyo yung pangalan nyo agad sa isa sa mga mas madamot talaga na crowd, no, sa Metro Manila crowd. Pero syempre yung mga nag-attend dito sa mga small room battle events natin, asahan nyo mga hardcore din naman talaga yan. Pero ayun nga, kesa sa buong staff kaming kung gaano man kami karaming bumabiyahe, kasama yung mga MC, kasama yung mga represent collab, kasama yung mga tropa pa na minsan umabot na kami ng halos sa 60 lahat-lahat na bumabiyahe papuntang ganito ganyan. Yun nga, yung mga ibang up-and-coming MCs na mga iba't ibang division natin, iba't ibang region, pwede yung asahan na masali dito sa lineup at mapabiyahe dito sa Matchpoint Sports Bar para sa mga matitinding matchup.
buong taon. At kung maging ano yun nga, kung makuha talaga natin yung tamang diskarte, tamang schedule, timing at lahat-lahat, tamang mga lineup, yun nga, maasahan nyo na every month sana meron talagang isang parang kumbaga yung standard na na flip-top event, no? So parang na rin sa mga balikbayan na hindi rin nila matansya kung kailan talaga sila makakauwi. Tapos ang tanong nila palagi kung kailan yung big event na syempre medyo mas mahirap i-schedule talaga. Mas onti yung chances na tumama sa mo. Ayun, dito sa ganito na every month sana subukan natin na may event. Kung anong buwan man yung uwi nyo, baka may mas malaki yung chance na tumama kayo dito sa mga schedule na to. Kaya Enigma Machine, right of way, subukan ulit natin battle preview para sa mga lineup natin ng day 1 at day 2. Eh nga, habang tumatagal yung mga ganito, yung mga paulit-ulit ko na lang din sinasabi kada Enigma Machine, no? Subukan kong magbigay ng kung anumang paliwanag na baka hindi pa naiisip o hindi pa napapansin ng ibang tao o di kaya mga pwedeng asahan o abangan o kung ano man. Pero at the same time, yung tulad siguro ng Langit Lupa Tournament at nung Grain of Salt, no? Hindi ko naman mabibigyan ng sobra na preview yung mga MCs ng POI 8 dahil kumbaga medyo kalahating spoiler, kalahating ako rin mismo hindi ko pa mabibigyan ng pinakapaliwanag ng anong pwede natin makita dahil syempre unang beses pa lang mga to sa flip top mismo. Subukan ko na lang din magbigay ng general information sa mga MCs ng POI 8, no? At syempre bago yun, shoutouts palagi sa lahat ng battle MCs na nagpupursige. Alam ko mga iba dito matagal na talagang tuloy-tuloy lang na lumalaban, sumusubok. Baka mga ilan dito sumubok na rin nung nakaraang POI. Tuloy-tuloy pa rin sila, hindi man pinalad dati, pero andun pa rin talaga yung passion nila at sana yung enjoyment pa rin para sa battle rap, para umabot naman dito sa puntong ito na makapasok na nga sa right of way. At syempre, shoutout sa lahat ng mga liga na tuloy-tuloy pa rin ginagawa ang lahat para sa kanilang local scene, no? Siguro magandang pagkakataon na rin to para sabihin sa lahat ng mga ibang fans, no, kung ano man yung kritisismo nyo sa iba't ibang battle league, sa underground battle leagues, no. Syempre lahat naman may karapatan magbigay ng ng opinion. Pero kung alam nyo lang talaga kung gaano kahirap magpa battle event, yung flip top nga lang mahirap na talaga. At syempre meron na nga tayong kahit papaano may sistema tayo ng pagpupondo. Pero ako mismo alam ko yung pinanggalingan yan, kung gaano kahirap talaga makapagbuo ng ganyang lineup ng wala talaga masyadong puhunan. At itong mga to, kahit anong akala nyo, no, nagagawa pa rin nila talagang ipagpatuloy yung mga battles nila kahit na talagang labor of love sa karamihan ligang to, no, na maitawid lang yung mga lineup rin na gusto na nilang bigyan ng halaga, mga lineup na sila rin mismo nagpapalipad din sila ng MC at doon pa lang napakalaking bagay sa expenses na hindi mo naman mababawi sa kuyari sa 250 peso ticket tas 50 lang manonood, no. Kung meron mga mga hindi naniniwala, sana maranasan nyo rin magpa-event para makita nyo kung gaano talaga kahirap yung mga ganitong klase, no. Anyway, doon tayo sa simula tayo sa day 1 sa baba ng poster, Wang Bu versus Choi Fax. Masasabi ko lang, Wang Bu Pulo represent, Choi Fax naman Motos represent, at syempre baka nakalaban na rin sila sa iba't ibang liga. Tingin ko magiging enjoy yung battle na to. Susunod, Uno Mas versus YV. Uno Mas, yan, umiikot din talaga sa iba't ibang liga. YV naman, babiyahe pa galing pa ng Naga City para sa inyo, no. Susunod naman, fourth tune, FRBL represent versus Exhibit ng Bargain Battle League. Ayan,
mapapanood nyo naman din online yung mga laban nila. At para sa huling POI 8 battle sa day 1, andyan si Mix Maharlika ng Ingay Likha at Tulig Salitaan Battle League versus Nasha, na sa pagkakaintindi ko ay pulo represent talaga. Ayun na muna, no? Kumbaga pwede naman talaga ako magpaliwanag pa ng bawat isa, pero baka spoiler o kaya di kaya sabihin nyo biased bakit isa sa mga MC na to medyo mas marami pa ako nasabi kaysa sa iba. Pero gusto kong isipin ay yung apat pa lang na yun talagang kumbaga kung binuo ko na lang din talaga yung POI 8 na one single event lineup, gusto kong isipin yung magiging apat na matchup na yun worth it kagad para panoorin, no? Pero syempre, punta tayo sa susunod na bahagi ng day 1 natin, ang Langit Lupa 2026 quarters. At yun, nakita nyo naman yung epekto ng grain of salt, no? Syempre maraming kung ano-ano sinabi nung unang nilabas yung poster na yun. Tas nung lumabas na yung mga battle, marami rin bumalimbing, pero yan tayo. Sana yung grain of salt lineup at yung resulta ng grain of salt ay magsilbing patunay talaga kung bakit hindi dapat tulugan yung mga matchups, no? Na syempre hindi tayo magkukunwaring magiging perfecto palagi. Hindi natin masabi, baka minsan sa mga ibang lineup na mga baguhan o mga up and comers o mga pangalan na hindi pa kayo kasing pamilyar, no? Mamaya yung kalahati tumae, yung kalahati naman parang napaghalikan pala, di ba? Tapos hindi nyo naman din talaga may enjoy yung mga ganun. Pero hangga't maaari, sana dumagdag pa yung mga nagbibigay tiwala pa rin talaga sa mga lineup natin. At pero yun, John Delo galing pa ng Rojas City, so Hiligay non represent Girahay Letra, at Binalay Bay Battle League represent para sa inyo, versus Blitzen ng Rap Lines Battle League. Nakita nyo naman, kakaibang karakter si John Delo. Tingnan natin kung ano pa yung magiging adjustment niya. Kutob ko nung lumalaban pa siya sa Girahay Letra at sa mga local leagues nila, parang siguro may stereotype o preconception sa ginagawa niya, sa style niya. Pero yun nga, dito nakita niyo naman sa Grain of Salt, parang talagang nahahalo na nga ng technical, tas laugh trip, tapos syempre may onting na rin, endearing din talaga yung authentic accent niya sa battle rap, lalo siguro sa tenga ng mga Manileño. Baka yun yung pinagkaiba, no, na kapag lumalaban siya doon, yun yung normal na accent sa inyo, kaya baka hindi siya kasing hindi nyo kasing kinakagat agad. Pero dito, ayun nga, yun yung naging epekto niya. At siguro yun din yung magiging epekto ng maraming out of towners kapag sa Manila sa lumaban. At Blitzen, sobrang mature, sobrang mama ng style, ng sulat, ng delivery. Mukhang matindi rin, pareho silang magaling sumilip ng angles at mag-execute ng concepts, at napaka bagay talaga para sa quarters. At susunod, Baltz representing Pulo Battle League versus Steven representing Oragon Rap Battles. Steven, isa sa pinakamalayong binyahe nung nakaraan, at babiyahe siya ulit na napakalayo mula Bicol Region, Del Gallego ata kung di ako nagkakamali, na kumbaga malayo na nga yun sa Naga, malayo sa anumang airport na available, malayo rin sa mga main terminal ng mga bus line. Si Baltz, kita nyo rin, napaka seasoned na ng style niya, parang iba yung confidence niya. Pero ganoon din, may confidence rin talaga si Steven. Napaka taas ng raw talent ni Steven. Baka lamang sa teknikalan si Baltz. Tingnan natin kung makakapag-adjust si Steven. Nakita niya naman din yung lahat ng lumaban ng Grain of Salt. So
bilang battle MC na sana may self-awareness din nga, na kumbaga yung self-awareness bilang kakampi natin para mag-improve, no? Sana makita niya yung yung nagagawa ng ibang MC na hindi pa niya nagagawa, at yung mga hindi pa niya nagagawa na kampante naman siyang kaya niyang habulin o abutin, sana ma-execute niya dito sa quarters. At parehong high energy battle MCs to mga to, no? Parehong may command pagdating sa pit style natin, no? Susunod, papunta naman tayo sa mga nasa roster na talaga ng liga, mas veterano pa o mas up and coming pa rin na hindi lang nagkakataon ng tamang chance ang ma-line up. Andyan si Real, galing pa ng Cebu, representing Cebu, versus JP, representing Gensan. Si Real, mapapanood niyo yung mga laban niya sa Gubat at syempre sa Rapolo. Napakabangis. Tingin ko marami siyang pwedeng gulatin talaga sa Manila. Malamang maraming Manileño fans na hindi pa pamilyar sa battle niya, pwede yung silipin para makita nyo kung ano yung maasahan nyo sa battle na to. Pero tingin ko handang-handa rin to si Real at si JP. Pareho silang handang-handa na gulatin kayong lahat, no? Real, sobrang very aggressive, solid delivery, leaning towards technical pero well-rounded talaga na MC. JP naman, mas may rap ability, napaka-solid din ng vocal quality niya. Yung sulat niya, iba rin, ibang style din, ibang flavor. Kutob ko pareho naman silang gumagamit ng Taglish, siguro lamang si JP ng onte, pero iba yung niya, yung timpla niya sa sulat niya. Ako personally, looking forward sa inyong lahat, tulad ng lahat ng naka-line up dito, na gulatin tayong lahat sa right of way. Susunod naman, ang pagbabalik ni Ilaya, Uprising represent, versus Blazer, Rizal represent. Tingin ko rin kasi ang may napansin rin ako na minsan nagkakalituhan siguro yung mga ibang fans sa tawagan sa mga ibang terminology natin na minsan nako-confuse yung seryoso sa ganito, nako-confuse yung lyrical sa ganito, at nako-confuse yung technical. So minsan kapag sinabi kong technical, pwede siyang pwede lang din siyang ibig sabihin ay hindi masyado nagko-komedya, no? Yung lyrical minsan parang sa utak ko iba yung iba talaga yung tinutukoy nun. Kumbaga matalinhagang style, medyo papuntang left field para sa ibang tao, pero feeling ko tulad na rin nun, kahit yung left field sa totoo lang parang medyo nabablur lang yung lines ng kung sino yung tinuturing na left field at anuman. Yun, sa madaling salita, si Ilaya at si Blazer, napaka-technical ng laban na to, na patungong lyrikalan talaga, no? Parehong may distinct styles. Blazer more of a 1-2 puncher, pero napaka-solid ng rhyming, napaka-solid ng concepts. Ilaya naman siguro, si Ilaya masasabi natin mas patungong left field na nga, kundi man lyrikalan, at pero syempre andyan yung veteran experience niya. Tingin ko bigayan to, napaka-bagay na na matchup para kay Blazer na up and coming, at si Ilaya na ngayon lang ulit babattle pagkatapos ng ilang taon, no? Kaya enjoy nyo pareho, at asahan natin na pukpukan tong battle na to. At para sa ating main event ng day 1, at pakiramdam ko ito yung magiging pinaka-underrated na matchup sa buong lineup. At yun nga, parang ang laking bagay sabihin nun, no? Kasi may mga naka-lineup dito na hindi nyo kakilala talaga. Pero para sa mga nagtataka, no, bakit sila ang main event, main bill ng day 1 natin, Mastafit versus JD. Kung di kayo masyadong babad sa mga negatibong opinion o kritisismo nyo ng mga MCs na to, edi sana na pansin nyo rin yung mga strengths talaga nila, yung mga nagagawa nila sa past battles, sa iba't ibang setting, sa iba't ibang liga din. Pero gusto kong makitang epekto ng battle na to ay parang kumbaga masters of small room battles. At
Sa kabilang banda naman, medyo ayokong gamitin yung ano na yun, yung categorization na yun. Ayokong ikahon nyo rin sa ganong ekspektasyon na parang hanggang small room battle lang sila o ano. Kasi onting pihit na lang yung translation nun papunta sa big stage events, no? At pareho naman nilang nagagawa rin sa mga dating battle, mapa TIU, mapa Metro Tent, parehong nagawa na ni Mastafit at ni JD yun. Pero ganun pa man, yung realidad din talaga ng ng strengths nilang pareho na kaya nilang i-command talaga yung small room battles. Lalong-lalo na kapag napanood nyo na sa mga ibang liga, sa live, iba yung powers nilang pareho. Kaya siguro sa parang medyo unofficial style category ng battle na to, yun nga, Masters of Small Room Battle. Nang makita nyo kung bakit talaga deserving din ng suporta at pag-aabang ninyo, parehong si Mastafit at si JD. JD syempre yung pure energy, aggression, delivery, rhyming ability, freestyle ability at rebuttals, napaka solid. Isa siya sa mga kayang lightning in a bottle kung tawagin, 'di ba? Kaya niyang gawin 'yon. Pero ganoon din si Mastafit. Mastafit medyo kilala niyo bilang komedyante. Ako tingin ko, oo, syempre kaya niya rin, pero sa isang banda rin talaga siya, napaka well-rounded talaga ni Pito. May mga teknikalan siya na minsan hindi lang na-appreciate agad, o di kaya hindi may level ng teknikalan na hindi lang pa niya naaabot, pero tingin ko kayang-kaya niya. Kaya, at ganoon din naman para kay JD pagdating sa komedya, bigla na lang unexpected comedic moments or comedic lines. Talaga, kapag pinalad tayo sa matchup na to, putang na. Sinasabi ko sa inyo, sasabog yung venue dito kay Mastafit at JD. Tapos, punta naman tayo sa Day 2, mga POI 8 matchups. Andito si TUS versus MJC. Si TUS, Pulo Battle League represent. Si MJC naman, baka Motos yung nirepresenta niya, pero umiikot din siya. Si Treb naman, napanood ko na rin to, naalala ko siya mula sa sa isang Motos na napanood ko dati, pero lumalaban din siya sa FRBL versus si Siege. Siege galing Mindanao, Caraga region represent. Kaya sasabi ko sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, gusto kong isipin na habol pa rin natin yung balancing representasyon nilang lahat. Sa dalawang araw na to, meron tayong mga galing Bicol, mga galing Visayas, galing Jensan, galing Caraga, at iba pang parte ng Mindanao. Yun nga, pwede nyo panoorin yung mga laban nila sa underground leagues. Susunod, si Santasa, representing Ingay Lika, Tulig Salitaan, versus Kedo, representing Motos Battle League. Bigayan to, yun na lang muna. At para sa huling POI 8 battle natin sa Day 2, tingin ko itong dalawang pangalan na to medyo mukhang mas umaangat sila kumpara sa iba in recent times. Si Oxmag, familiar na sa akin itong pangalan na to. Matagal ko na siyang napapanood, mapabattle o kanta. Versus Ozarugami, nasusundan nyo naman. Alam nyo na kung ano yung nagagawa niya. Rap-rapan tong matchup na to. Yung masabi ko. Tapos punta naman tayo sa quarters ulit ng Langit Lupa 2026. Andyan si Didel. Ang pagbabalik ni Didel mula Cagayan de Oro City represent versus Mison ng Bulacan, ng Bara-Bara Rap Battle League. Didel nga pala, Oro sa Trono Rap Battle League represent. Tingin ko parang nakuha nyo na yung opinion nyo pagdating kay Didel. Masabi ko lang siguro ay si Mison, kutob ko, may level pa to na may papakita talaga, Gusto kong isipin talaga, parang no easy battles. Susunod naman, Jabo, Motos Battle League represent versus FRBL represent Sisik. Bigayan to. Napaka tingin ko sa mga manonood dito sa live,
sa day 2 na to. Sana pumunta kayo ng ng kumbaga taos-pusong appreciation lang talaga sa lineup at sa bawat MC. Syempre, baka may bahid ng mga maling akala siguro pagdating kay Jabo. Pero isa yan sa pinaka matagal ko nang napapanood at inaabangan talaga dito. At tingin ko ipapakita niya sa inyo ulit o ipapaalala sa inyo kung bakit siya karapat-dapat abangan. Pagkatapos nun, eto ulit tayo, interdivision battle matchup. Mga MCs na nasa liga na, halo-halo ng up-and-comers, mga mas veterano din. Pero ito susunod, interdivision battle. Andyan si Yagi ng Davao City versus Deadline representing Iloilo. Si Yagi, gutom na up-and-comer, may sariling flavor din sa paggamit ng Taglish din. Iba yung rhyming style. Deadline, isa sa mga mas polished talaga na tumutugma mula sa Iloilo. Very polished yung yung rhyming, polished yung delivery. Tingin ko andun na rin siya sa onti na lang para mas tumatak sa inyo, no? At si Yagi, syempre, mas habol niya dito magpakilala sa inyo sa Metro Manila crowd, no? At susunod naman, ito isa sa mga matchup na naudlot dati pa na dapat para sa zoning. Gusto ko lang din talaga balikan dahil tingin ko matchup wise napakabagay talaga sa dalawang MC na to. Si K-Trio, Las Piñas represent, kung di ako nagkakamali, Las Piñas versus Secreto, galing pa ng General Santos City para sa inyo. Parehong writers battle to para sa akin eh. Pareho sana rin habol natin makita na may improvement sa delivery. Pero ganun pa man, yung mga ganitong klaseng matchup, yung kapag sinabi kong tinutukoy ko na writers battle, ay bagay na bagay talaga sa ating pit style at small room battle setup, no? Dahil nga matagal lang na naudlot itong matchup na to. Gusto kong isipin ay malaki na rin yung individual na improvement nilang pareho mula nung dati pa, at lalong-lalo sa mga napanood nila sa Grain of Salt. Feeling ko marami talagang MCs na ayun nga, parang kumbaga hindi rin ayaw magpaiwan, ayaw magpauli ng buhay. Parang kumbaga lalo pa nilang gagalingan, lalo pa nilang ipaglalaban yung pwesto nila sa liga, no? At para sa huling laban ng day 2, bagay na bagay din talaga pang main event, no? Andyan si Boy Terminator, si M-Zite versus Article Clipted, General Santos City represent. Nakilala nyo last year nung run niya sa Isa Buhay. Tingin ko napakahinog na ni Article Clipted. Kumbaga nakita natin na kahit kanino man siya itapat, parang hindi nag-waver yung niya, yung performance ability, at lalong-lalo na medyo mas left field talaga, o di kaya left field talaga yung niya, na mas mahirap talaga itawid sa mas maraming fans, no? Pero siya nagagawa niya pa rin. Bakbakan to, tingin ko, at lalo sa pareho ring may small room magic tong dalawang MCs na to. Syempre mas eksperyensyado si M-Zite, alam niya na yun, pero sana Zite kahit saan mo ilagay. Maniwala kayo, yun nga, iba rin yung M-Zite sa small room battle. Yun yan, parang ubusin niya yung buong venue. Article Clipted din, gawa ng niya, yung lakas ng delivery, boses, yung kalidad ng sulat, yan, parang rin, parang kayang-kaya niya rin mag-room shaker kahit nga sabihin na natin hindi siya kasing accessible na style tulad ng mga ibang MCs. At yun ang right of way 2 days sa Matchpoint Sports Bar. Pagkatapos ng right of way, sa totoo, may sinusubukan pa akong buuin na lineup. Syempre gusto talaga natin makabalik sa Cebu, Davao ngayong taon, pero gawa rin ng gawa rin ng availability ng mga MCs or ng matchups ng Syempre kung kami lang, kung lang yung lineup na may bato namin,
kahit na naniniwala kami na na deserving naman silang masuportahan at mapanood, syempre hindi kailangan maging mas responsable talaga sa pagdating sa pinansyal at sa pag-invest sa mga ganitong klaseng event, no? Pero ayun nga, susubukan pa rin talaga natin this year. Parang nung akala ko baka malapit na sana mag-June, pero medyo yun nga juggle ko pa rin yung mga iba't ibang plano at mga iba't ibang schedule na ngayong taon. Baka malamang magkakaroon ulit sa match point ng June, tingnan natin. Yun nga, kanina sinabi ko na sana every month, baka mamaya mapatid agad kapag hindi ako makabuo ng lineup mula dito at mula pa sa mga ibang matches na hindi umabot dito sa right of way. Pero ang isa sa mga pwede nyo asahan, July 4, yun, basta July 4, may subukan tayo. Kaya ayun na muna, tapos abangan na lang din yung mga iba pang plano at hakbang. Yun nga, sikapin natin ulit, habulin yung perpektong taon pagdating sa events at lineup. At ayun, salamat din ulit syempre sa tiwala niyo pa rin. Alam ko ramdam na to ng marami, hindi lang ako, hindi lang ng staff, hindi lang ng mga MCs, kundi kahit mga kapwa manonood, kapwa sumusuporta sa liga, no. Talagang nakarating na rin tayo sa kada taon naman syempre may mga bagong pasok na fans, mga either middle age naman na at ngayon lang talaga nagka-interest, o di kaya mga mas bata na pero kutob ko talagang parang nakapasok na tayo sa panibagong siklo talaga ng bagong henerasyon ng mga fans na baka marami na silang hindi naalala or hindi naabutan o hindi pa nababalikan na lore o ng history ng Flip Top Battle League. Baka iba na rin yung pananaw nila sa battle rap mismo at sa standards neto, dahil kung nanood lang sila last 3 years, syempre parang yun yung exposure nila. Baka tingin nila parang dapat puro pa ganito na kaagad yung kalidad ng mga battles, habang hindi nila nabibigyan ng tamang appreciation yung mga veterano, mga napakalumang battles, no. At syempre siguro nandun na rin yung kasama na rin nga doon ng sa bagong henerasyon, yung parang bagong dugo at bagong diskarte ng kakulitan na amplified pa ng social media at kung ano man. So ayun, pero kung ano man yun, kung ano man yung estado na yun, sana subukan nyo rin manood ng live. Iba pa rin talaga. At syempre para sa ilan mang na kung meron man silang obserbasyon tungkol sa video, no, na parang may mga hindi sila maintindihan na ganito ganyan, hindi naman na bago yun talaga. Parang kaya nga talaga tayo bumabaksak palagi dun sa kasabihan natin na iba pa rin pag live. Kasi kahit anong subukan namin gawin talaga na i-capture lahat para sa inyo, para sa pinakamagandang angle na binibigay naman natin ng libre sa inyo lahat. Iba pa rin syempre talaga, iba pa rin pag live. Kaya every year laging may mga nagrereklamo sa kung ano man. At para sa amin, no, para sa staff at para na rin syempre sa mga nanonood ng live, gusto kong isipin ay halata kaagad kapag hindi ka pa talaga nakakanood ng live, dahil may mga intangibles na hindi talaga nakaka-capture ng camera, o di kaya mga intangibles na hindi nyo mapapansin kahit anong galing nyo pa rin maghimay sana ng konteksto. Feeling nyo ganito yung reaction, pero feeling nyo dapat ganito, feeling nyo natulugan to, kung ano man. So yun, iba pa rin pag live. Subukan nyo, lalong-lalo na kung ngayon lang kayo nagka-bulbul, ngayon lang kayo makakanood, ngayon lang kayo nagka-pera. Testing nyo, kasi 16 years na natin ginagawa to. Di ko alam kung gaano katagal pa. Siyempre, subukan natin hanggang huling patak, pero malay natin, baka kayo yung mag-ibang bansa na, hindi nyo na mabutan kung ano man, pero try nyo lang, iba pa rin talaga pag live. Siyempre, salamat din ulit sa lahat ng mga represent collab natin sa High Minds,
shoutouts kay Boss Omar. Sa Real Jokes, shoutouts kay Sinyo, kahit mayabang ka. Crown Manila, shoutouts kay Nico Manning. Flip Top Beer, available na nga dito sa Matchpoint Sports Bar kahit anong araw. Sarado lang ata ang Matchpoint tuwing Lunes, pero lahat ng ibang araw available yan sa iba't ibang klase ng event. At syempre kung naghahanap rin kayo ng venue para sa corporate, tugtugan o kung birthday party, kung ano man, subukan nyo yung Matchpoint Sports Bar. At shoutout sa Toyoware, shoutout sa Black Manila kay Sherwin, shoutout sa Hypebeat kay Boss Benji, at syempre sa Team Branded. May panibagong pwesto na nga pala ang Branded. Nandyan na sila, mahanap nyo sa Cubao, sa isa sa mga underpass doon. Katapat lang din ng Araneta halos. Mas accessible na rin yung shop nila. Di tulad ng dating pwesto na may curfew. Ito, ngayon kung naghahanap kayo ng tickets, naghahanap kayo ng mga battle gear natin, ng mga represent collab natin, makakuha nyo dito sa Cubao. At syempre, linya-linya kay Ali, kay Rach, at sa buong team ng linya-linya. Marami pa kayong aabangan na bagong labas nila, mapa-content, mapa-merch. Shoutout sa Unhinged, kay Renzi Boy, sa Ulap, Unity, Love and Peace, kay J Mark, at sa ating bagong represent collab din ngayon na 7-4. Shoutout sa iyo, Ethan. Basket na tayo. At yun ang right of way. Kita-kits tayo. Enjoyin natin to. At kita-kits sa susunod na lineup. At huwag kalimutan yung July 4. Abangan nyo yung announcement doon. Yeah!